Hindi ko alam kung bakit siya sumagot. Hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung Comelec. Yung tao na yan. Ba't ako makikinig sa kanya? Ayun. Yun eh. Natalo ka naman. Hindi ka naman congressman. Lisod kayo maligo. Dari hasta tugnawa eh. Oh. Sige na, punguntahan mo kay mga matay. Tapos katugnaw dari. Oh. Okay, simulan natin ha. Epal nun ah. Ako yun. Gago! Hindi kasi kanya-kanyang tanong eh. So sabi ko, simulan na natin. Tigil na yan. Simulan na natin. Magandang araw po, Mayor. Kumusta po ang pagbisita po ngayon kay PRD? Ganun pa rin. Masaya na malungkot. Kasi nakikita mo pero hindi mo makasama pa uwi. So, mixed emotions. Ganun, parang same as usual. Pero kung ano lang naman din talaga, iisipin natin kung paano siya kinuha at lahat, kung sinunod ba yung legal na proseso, yung pagkakalagay niya dyan sa ICC, pwede ka naman maging optimistic. Ang problema, ang tingin ko talaga nitong ICC, it's a political tool. It's not really an institution. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Kasi in the first place, hindi talaga nila bubuksan yung mga pintuan nila dyan sa detention center nila if anomalous yung pagkakakuha ng tao at pagpasok dyan. May mga irregularities. So yeah, masaya na malungkot. Kumusta ang health ni tatay? Ha? Kumusta po yung health ni PRD? Masaya na malungkot kasi nga daw, siyempre pag nakita mo, makakausap mo, magiging masaya kayo. Pero it's sad kasi pag alis mo, hindi mo kasama. Yun yung nararamdaman ng pamilya eh. 'Di ba? Na parang, oo nga naman, masaya kasi nagkikita, pinapayagan kayo. Pero paglabas mo, hindi mo kasama. Yung health niya, kung may mga 80-year-old kayo na mga nanay o tatay na lolo o lola, tapos ilagay nyo sa detention center na walang kasama, ganon yung kalagayan niya ngayon. So you just imagine, you put a 80-year-old individual without anyone, without a clear reason, then that would be the state of that individual. So, may ano talaga yan. It will affect you. Imposible. Kahit sino naman siguro. Even kahit mga bata. Pag nilagay ka dyan tapos walang maayos na, well, yan. So kayo, may mga ano man kayo, mga magulang kayo na 80 years old, mga grandfather and grandmother. Kumusta po yung pagkain niya ngayon? Hindi ko alam talaga. Siyempre, sinasabi niya naman na kumakain siya, so pero you can just, imagine, gamitin niyo lang imahinasyon niyo. And then you would probably, somehow get an idea of how someone would feel na pinasok yung tao dyan. Na hindi walang ano eh. Kasi supposedly it was supposed to dadaan siya ng local courts before, so walang sinunod na proper procedure eh. Sa palagay niyo po, Mayor, makaka-uwi pa ba si Tatay Digong sa ating sariling bansa? Kung objective yung ICC talaga, Nako, yan yun. yung Alam mo, tanong kasi ito, minsan napakasimpleng tanong ito pero karamihan ng mga Pilipino na hindi nasa politika, this is the real question na makakauwi pa ba si PRRD? Yan po ang tanong na nais masagot ng SMNI na si Anton. natin argument on jurisdiction. What else? Yun, yung extraordinary rendition niya. Kung talagang objective yung ICC
sigurado yan, 100%. Kasi in the first place, mali na yung pagkakakuha niya eh. Yun. So, kung objective. But like I said, may pakiramdam ako nga, kasi nga, why would they open their doors in the first place kung alam nila it's a high profile case and it was before the elections in the Philippines. 'Di ba? Yun yung ano diyan eh. Kailangan natin ma-realize. So, manghilak man mo. Yun na nagigets nyo, ibig sabihin, it's really, kung hindi political, malamang sa malamang, ay talagang dapat palayain kasi lahat ng aspekto, pagkadala, pagkaano, ay hindi ho tama. No? Pero ang problema ho mga kababayan yung paghinaluan mo na ng politika. Yan yung sinasabi ni Baste eh. Oh. Ikaw naman Meron eh. po kayo ng pag-usapan ni tatay na about politics. Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sinasabi ko si Martin, interested. Na kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yung... Ay, grabe. Yun ang mga banat, di ba? Yun ang banat. Alam mo, parang banateros itong si Baste, ano? Sabi niya, yun, tatakbo si Romualdez kasi from 0.6 naging 0.7 na siya. Tama nga naman, di ba? Babuya ka po, tangigit ka. Mayor, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman. Yan na. Question natin yan. Talaga to si Banat Bay, Hindi kasi, alam mo, ladies and gentlemen, masyado nang laki ng issue na yan. Nagulat ako Hindi kasi, kahit po mga girls, alam po yung issue na yan yung ano ba yun? Aagalingan namin para sa tax at makabayad kami ng tax at para meron kayong pamasyal, pambili ng bag, panggastos, panglamyerda ninyo. Alam mo, nagulat ako kasi yung pala sa TikTok, sobrang trending nito yung mga pamangkin. Di ba? Yun yung isa doon, yung pamangkin daw, di umano ni Zaldico. Naku po, patay tayo dyan. Pati yung boyfriend. Problema, biglang nagtanggal ng mga account ang mga hinayupak. Biglang nag-private na mga account. Akala ko ba, hindi kasi proud sila. 970,000 ang binayaran ko. Akala nila nakakatuwa. Di ba? Ang papangit naman. Hindi totoo lang Alam mo, ito lang, payo lang sa mga kababaihan. Huwag kayo mag-inarte kung pangit kayo. Ang pag-iinarte nandun sa mga magaganda yun. Sana kung, ewan ko, tapos ganyan ang pagmumukha nyo. Hindi nakakatuwa Hindi kasi pagka-cute at maganda, nakakatuwa pag nag-inarte. Pero pagka nag-inarte, hindi maganda, hindi rin pogi, medyo nakakabuisit. Ang sarap ingud-ngud ng mukha sa inodoro. Huwag naman tayo, ganito magpagas ang aking private plane. Tanginan niya. Tuloy. Ano masasabi mo, Mayor Baste? Nauna na ako sa'yo, nagkomento. Nagiging maluho sa anong komento nyo dito? Ganito yan. Ngayon, lumalabas na. Kasi mas mulat na yung tao Yung Pilipino, alam na natin na di naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero, tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to during my podcasts na hindi mo kailangan utuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero wag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. Hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, at sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo, di ba? Everyone will become greedy. So pag simple ka lang, kahit sige, mayaman tago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. Eto, mga
mga kababayan, kasi tinanong din natin to nung nagsama kami ni Mayor doon sa isang kapihan, nag-usap kami. Alam mo, sabi niya, hindi naman kasalanan ng maging mayaman, di ba? Kunwari, mayaman talaga yung angkan nyo o mayaman yung politiko. Ang kasalanan kasi yung i-flaunt mo. Yung alam mo nang ganito yung nangyayari sa constituent mo, ifo-flaunt mo pa yung relo, ifo-flaunt mo pa na alam mo yon, ipagyayabang mo pa. Una-una may batas na nga tungkol dyan. No? Pero sige, sabihin na natin, etong mga personality na to ay hindi naman po public official. But still, because you are related to a public official or related to a contractor, dapat wag naman yung maybe talaga na walang legal na masasabi natin kinumit o legal o criminal liability na kinumit itong mga ito. Wala. Legal naman ang kanilang ginagawa. It's a freedom of expression na magyabang. Kaya lang, again, since you are medyo related doon sa mga politiko at saka sa mga contractor, tapos ngayon ang laking issue na, if you are saying na it's a freedom of expression, freedom of expression din ng taong bayan na i-bash ka kung gusto nila. Di ba? Freedom of expression din kung insultuhin ka nila sa pagiging marangya mo. Kasi kahit sino yan pagka ganyan na yung, kaya nga alam mo ako, hindi talaga ako, mamaya pag-uusapan natin yan. May mga vlogger dyan na grabe makayabang. Wala namang problema maging mayaman. I mean, di ba? Walang problema ho doon. Ang problema yung sa sobrang yaman mo, ipagyayabang mo to the point na nakaka-offend ka na sa mga alam mong walang pera. Di ba? Yung gano'n ang problema. Ito, lalo na, nasa gobyerno ka, malapit ka sa nasa gobyerno. So, yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagiyaan na tanan. So, kaya nagtuturoan na yan ngayon. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Zaldico. Nako! Na, di ba siya yung sa appropriation report? Kasi mainit ang ulo nito ni Banat Mike kay Zaldico Sabi ko sa inyo Sabi ko sa inyo karma is real. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo. Eto this is true sige, sabihin mo nang you are now on top. Tapos, ang ginagawa mo ay nang mamaliit ka, porket nabatikos ka, na-criticize ka. To the point na magdedemanda ka para pahirapan yung tao. Sige. Okay. Pero, tandaan mo, sa bawat action mo, meron niyang repercussion. Sabi nga, may karma yan. Kung talagang tama ka, go. Pero kung dahil lang gusto mo lang mahirapan yung tao, may karma yan, di ba? Eto na. Hindi ako naglalabas nito mga ito. Ito yung mga naglalabasan sa news, yung pangalan, paulit-ulit na binabanggit din ni Tiangco. Di ba? Paulit-ulit na laging tinatanong yung chairmanship ng appropriation. Di ba? Na nung sabi nga nila, hindi po ako nagsabi. Sino ba nagsabi nito? Si Magalong, sabi niya, the most corrupt budget. Naku po, patay tayo dyan. Sino speaker nun? Si Romualdez. Sino chair ng appropriation? Si Zaldico. So, let's connect the dots. Di ba? Hindi po ako ulitin ko, hindi ako nagsabi niyan. Si Magalong po nagsabi niyan. So ngayon, ano nang lalabasan? Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or hindi naman siya, but he can influence the allocation of the budget or the resources of the
government. Do you think kailangan na siyang lumabas sa public at para paliwanag itong mga nangyayari? Hindi, yung tanong kung nasaan na ba yun si Saldico. Yon. Yan ang title natin. Nasaan na si Saldico? Mayor Baste, pambihira. Oh, di ba? Totoo naman eh. Hindi kasi tinanong ko dapat bang lumabas na at kasi mantakin mo, maya't maya lumalabas yung pangalan ni Saldico sa mga interview ng mga pumupuna sa flood control. Maya't maya lumalabas eh. Ang tanong, bakit di siya nagsasalita? Yan ang tinanong ko kay Baste. Kailangan na bang magsalita at magpaliwanag si Saldico? Ang sagot ni Baste, nasa na ba siya? Oh, nawawala ka na ba, Saldico? Hello, Saldico, are you there? Oh, where are you now? Are you in Paris? Baka gusto mo dumaan ng The Hague. Where are you now? Come. Are you lost? O are you not? Hindi, yan ang tanong eh. Nawawala na ba talaga si Saldico at di nagsasalita? Alamin natin yan. Yun ang tanong, nasan ba siya ngayon? Yun, asan ka ba ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi, kung, actually, kailangan natin balikan ba? Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura at kung meron man, gibarat, naging ghost projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Ayun. Yung ginto na binenta, yung PhilHealth, di ba? Kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospone at namumove. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections. But dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects. Nakita natin lahat nung eleksyon kung paano ginamit nila yung ayuda as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nagdi-distribute ng pera ng taong bayan. Sa pa yan. Oh. Ako gingnan nga naagad mo. Di na siguro makitaan. Sige, Mayor. Ito. Dili siguro. As a local executive po, Mayor, balik mo kasi sabi sa ako ni Vicky Sara, meron kayong master plan sa Davao, Marami master plan on Yes. flood control, Oo. pero hindi nabibigyan ng budget from the national Yes. government. So, ayun po nga point of view as a local executive. Ganito yan. Historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, ma-exploit talaga sa mga capital-centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. Sasamahan ko rin kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko eh. So Buti nahabol natin tanong to about Abante. kung marami-rami tayo, di mas masaya. Di ba? So, I-question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang tapos eventually your brother na sumagot din? hindi ko alam kung bakit siya sumagot. Hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo. Alam mo, sa totoo lang, yan din ang sabi ko sa inyo, obserbasyon ko eh. Kasi alam namin yan, kami po yung nagtanong nung Ang tanong namin, ano masasabi ni Baste tungkol doon sa I'm angry ni Marcos at saka yung sa useless ni Marcos. Yun yung tanong doon eh. Hindi naman yung tungkol kay Abante. Hindi ko alam bakit si Abante ang naging defensive. Ano man siya? Kaibigan niya lang yung Comelec. Yung tao na yan. Ba't ako makikinig sa kanya? Oh, yun. Grabe yung banat na yun, ha? O, pakinggan nyo. Oh. Sige. Marami tayo, di mas masaya. Di ba? Oh, I-question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang tapos eventually your brother na sumagot din?
Dahil lang sa Comelec, kaya ka nandyan ngayon sa kamera. No, di ba? Alam mo, wala na talagang delikadesa ngayon sa mundo na to, no? Talagang wala na eh. Yung kay Torre, ayaw pang mag-give up. Di ba? Ayaw na lang mag-resign. Ito naman, talo na nga. Oh. Pagpipilitan pa rin talaga. Oh, sinayaan ko nga ako yan. Di ako papayag. Sabihin ko, ulitin na lang yung eleksyon eh. Kasi talo ka naman talaga eh. Tapos isasabihin mo lang dahil sa sabi ng Comelec, disqualify yung isa kaya ka nakaupo. Oh, di ba? Dapat hindi ganun. Ayaw ka tuloy kausapin ni Baste dahil di ka naman daw nanalo. Well, anyway, sinagot siya ng kapatid ko. Transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kaming problema dyan. Ayun. Kayo, yung may problema, tingnan yung mga sarili nyo, mga ulol. Yun. Mga ulol daw kayo? Mga ulol? Ano, Abante? Natawag kang ulol. Paano yun? Okay lang? Pambira, oo. Ay, nako. Ako hindi ko papayag nun. Oh, hindi ko papayag nun. Hindi. Book, good. Last question. Ba? Gusto lang, Mayor.